Good morning! Oras natin ay 9:28 a.m. Morning. Naglalaba po ako. Nakaalis na yung amo ko kanina pa. 9 o'clock. Nakapag-rinse na rin ako. Pero hindi pa ako nag-mop. Ang ginawa ko, naglaba ako sa mga damit nila. Tapos yung medyas ng alaga ko, nalaban ko na rin. Ay, yung medyas ko. Ito, nakababad yung isang uniform. Tapos nilaban ko yung mga damit nila na tira. 2 times na ako naglaba. This week, si amo ko si Merkules umalis na siya. Naglaba ako ulit. Sabado ngayon. Hindi ako, oo, Sabado. Patayin ko yung pinapakinggan ko kasi hindi ko maririnig yung sinasabi ko. Sabado ngayon, hindi ako nag-day off. So, tanong pala yung amo ko kasi tinatanong niya. Hindi ako nagsasabi agad-agad. Wala kasing babae. Yung lalaki ang nagtanong ko ano daw holiday ko. Kasi minsan, pag alam nila na holiday ko ng linggo, maaga sila dumadating kasi parang nahiya sila na nagpapalit na. Dati, late sila kasi late na late sila, 10:30, ganun, alas 11 pa kasi nga, araw ng trabaho ko yun. Kaya okay lang, papalit sila noon. Pero minsan, nakakainis din yung nag-aantay ka, hindi ka makatulog. Kahit may susi sila, hindi ka makatulog kasi parang nag-aantay ka pa din. Bubukas yung pintuan, nandun lang din ang pintuan sa tabi ng bed ko sa sala na may bed lang ako, may kortina, ganun. So ngayon, parang nahiya na sila. Kahit hindi ko yan day off ng kahit hindi ko yan day off ng linggo, trabaho ko yun, working days ko yun. Maga na silang umuwi, alas 8 na 8:30. Kasi, ewan ko, nagbago na sila, nahiya na sila. Ako, maintain lang ako. Hindi naman ako nagdadabog, hindi naman ako nagpapakita na, parang sinasadya siguro na i-testing ako, ganun. Pero, ako, trabaho lang. Tinitiis ko lang yung mga pagpupuyat ko, nag-aantay kay sir. So, naintindihan ko naman kasi malayo yung saan sa umuwi sa China. Malayo yun kasi nakita ko yung address ng mga pinamili niya doon sa mga resibo. Yung resibo niya, puro Chinese na word. Ginawa ko para malaman ko yung address niya. Curious tayo kasi hindi naman sila nagkukwento. Hindi naman ako magtatanong kasi ayaw ko magtanong. Kasi nakakahiya naman kung lahat na lang itatanungin ko kasi hindi naman sila yung palasalita na laging nag-share. Nag-share naman kami dalawa na amo kong babae pero may limit. So yun, nakikita ko malayo pala. Abutin pa siya ng 5 hours mula dito hanggang doon. Ewan ko lang sa bus. Pero kung nag-train siguro, baka 3 hours, ganun. Kaya pala late siya umuwi, kaya naintindihan ko na. Parang sinusulit naman niya. Siyempre, nauwi siya ng Biyernes, kaya palaging umuwi ng Biyernes na yan pagkatapos ng trabaho niya. Tapos dinadala ko yung malita doon sa tren. Nahatid ko na yun. Tapos yung mga mag-inaw, naiwan pa dito ng Sabado. Pero ngayon, si Sir na yung naiwan. Saka yung bata, kasi wala si Ma'am. Merkulis pa lang umuwi na. Kinuha na agad yung maleta, palagayan ng mga papalingki. Mga bibilyan sa pagpapamalingki. So, yan ang aking ma-share. So, nagbawasan ako. Antayin ko lang siya matapos. May 23 minutes pa. Sasampay ko yun. Dahil naglaba na si amo, nahiya naman ako maglaba. Naunang naglaba si amo ng bedsheet nila. Nahiya naman ako. Akala ko, sasabay niya yung bedsheet ni Sir. Hindi. Lagi yan, hindi niya sinasabay. Ako nang naglalaba ng bedsheet ni Sir. Kaya yung ginagawa ko, hindi na naisabay doon. Damit yun. Yan, inihandwash ko na. Binabad ko na yan. So, gugusitin ko yan. Gugusutin ko ngayon. Kasama yan mamaya. So, pagkatapos yan, makalaba ako. Sabado pala ngayon, wala kasi akong bawang na pangrikado ko. Marami akong sibuyas sa kaluya, pero bawang ubos na, kaya pupunta ako mamaya sa labas. Doon sa tren, doon sa malapit sa tren. Maglakad pa ako 15 minutes, saka mag-exercise na, mag-jogging, gano'n. Kasi hindi pa ako nakapag-exercise kasi tinamad ako gumising kapag Sabado kasi alas 6 na ako nag-alarm.
Saka hindi ako agad nakabangon. Tapos hindi na ako nag-exercise. Alas 5 dapat ako nagigising para mag-exercise. Ganun. Pag naagahan ko yan ng 4:45 ganun, alas 5 babangon ako. Mag-exercise ng 15 minutes or 10 minutes. Pero ngayon hindi ako nag-exercise. Kaya naisipan ko lumabas, Sabado ngayon. Bababa ako. Pagkatapos ko magsampay, yan, maglaba ng ano ni Sir. Saka yung bata, uniform niya. So, malaya naman ako bumaba ngayon. May susi naman ako. Basta huwag ko lang makalimutan yung susi kasi delikado, hindi ako makapasok. Malayo pa naman sila. So, kaya yung wallet ko kahapon, yung bag ko na paghatid sundo, nilabas ko na agad yung wallet ko. Pinaibabay ko lang sa bed ko para maalala ko mamaya. Kasi pag maglabas ako bukas, Sunday, iba na naman yung bag ko. Kaya kailangan number 1 yung presence of mind ako sa wallet ko na coin purse ko na may susi kasi sabay-sabay na yun lahat na may AD na saka yung card yung pamasahe ko sa train kasi mahirap na kasi na-try ko na ito dun sa Saudi at least sa Saudi malapit lang si Sir, umuwi si Sir, binubuksan niya malapit yung trabaho niya, mas malayo kay ma'am. Ang hirap nung gano'n, lagi kaming kasama ko laging naiiwan yung susi sa bahay tapos na-stuck kami sa labas gano'n. So ngayon nakwentuhan ko na kayo, December 5 ba ngayon? 6 pala, 7 pala bukas. 6 na pala. So, lalaban ko yan kasi nagkapaglabanan si Madam. Nahiya naman ako na yun lang ang lalaban ko. Saka sinabihan ako na amo. Siguro naramdaman niya na parang gusto ko na maglaban ng mga bedsheet. Sabi niya, wag mong labahan yung mga bedsheet. Tapos sabi niya, sinabihan ako, hindi. Yung bago siya umalis ng last week. Kaya hinayaan ko siya ang naglaba ng bedsheet. Siya yung may gusto maglaba ng bedsheet. Kasi pag naglalaba ako niyan, pinagsasabay ko lahat, pati bedsheet ko, bedsheet ni Sir, bedsheet ni Amo, bedsheet ng bata. Ayaw niya. Hindi niya lang siya nagsabi. Yun ang kaganda lang kay Amo, hindi siya magsasabi ko. Mas nahiya siyang magsabi na magsalita. Lalo na ngayon, palapit na ako maalis. Nagtanong na pala siya guys kung magre-renew. At ang aga, sabi ko, yun daw, kinukulit daw siya ng agency, tinatanong. Tinanong din ako bakit hindi ka ba tinanong na amo ng agency mo din? Sabi niya, tinanong lang ako yan, pero sobrang aga pa noon, 1 year, more than 1 year pala ako noon, sabi ko. Pero sabi ko, sobrang aga naman ma'am, December pa lang ngayon. January niya pa, sabi niya, January, alam ko, January ka na aalis, uuwi. Hindi April pa, sabi ko, April. Tapos sabi ko, sasabihin na lang kita sa January kung matutuloy yung basta masalamat na lang amo kasi binungad mo yan, inopen mo yan. Sasabihin ko yung totoo, sabi ko. Hindi na, na ako, hindi na direkta na mag-renew ako, hindi ko alam kasi nagdepende ako sa tatay ko na gusto niya mag-business daw kami, ganun. Pero ganun na lang naman. Pero sa kausap ko yung tatay ko nung kahapon, sabi ko kung nasa part kami ng bata, pero noon pa yan, sinabi ko sa iyo, di ba, na tatay ko ayaw niya na ako mag-business na lang daw kami. Kaso lang, inaalala ko kasi, mga anak ko kasi, di basta-basta, gusto ko pang magtrabaho dito para matustusan ko yung mga anak ko, yung dalawa mag-aaral. Saka yung bunso ko, nag-absent na kasi siya, laging nag-absent sa school. Baka kailangan niya ng yung presence ko. Para ma-monitor ko siya, ganun. Kasi nagluko-luko yung bunso ko, laging nag-absent. Nawarningan na yan sa school, sabi ko. Pero sa totoo lang, gusto ko pa bumalik dito. Pero tignan na lang natin sa January ko sasabihin sa'yo kung matutuloy ako o hindi. Ganun. So yun guys, naikwento ko na. Naikwento ko na ang aking plano. Mahirap na maganda. Mahirap maganda. Kasi ang kagandahan dito, pag wala sa akong babae, hayahay ako. Manage ko yung oras kung kailan ako maglilinis, kung kailan ako maglalaba ng mga uniform ng bata. Basta ako na lang bahala. Ang maganda lang kasi talaga yung walang amo talaga sa bahay. Ayun ang hinahanap ko. Ay, nag-message na yung asawa ko, tinatawagan ko kanina. Kaya mag-stop na ako, tatawagan ko siya. Baka tatawag na siya ngayon kasi hindi ko makontak kanina kasi wala kaming kuryente. Nag-series kami sa kabilang bahay kasi nalaglag daw yung kontador dahil sa umuulan, nag-spark, nasunog. Binuhusan siya ng tubig ng kapitbahay namin kasi walang ulan noon, nakato. No. Tapos binuhusan, nalaglag. Nasunog
yung kontador namin. Kaya hindi kami masyadong nag-uusap. Kikiseries lang kami sa kabila. So ngayon, yung wifi, pinakonek ko na ulit kasi nakiseries na kami sa kapitbahay na pinsan niya. So ngayon, hindi ko makontak kanina kasi pawala-wala yung signal sa bahay. Ewan ko ba. So bye-bye na guys. Papaalam na ako. Tapos habang tatawagan ko yung asawa ko, habang naglalaba ako dito. Habang maglalaba. Tapos inantay ko yung matapos. So mamaya pumunta ako sa market. Bye-bye na guys. Paki-subscribe ang aking channel pala. Makalimutan ko. Bye. Thank you.